Teka. Kamu lang. Tap back off. Praise God. Good morning. Good morning Philippines. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega and Metro Manila. Ngayon pong araw ng Martes, November 1st, 2022. Unang araw po, Martes sa buwan ng Nobyembre. At ngayon po ay All Saints Day. Mga ka-YouTube, kumusta po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao, Mega and Metro Manila. At samahan po ninyo ako sa ilang minutong ating mga paghimay sa mga balita, sa mga nangyari at siyempre po sa ating Word of God at yung pagtutok po natin sa ating pong undas sa 2022 na ating pong advocacy at pagbabalita para po sa kalaman ng lahat po ng ating pong mga subscriber. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Joel Brazal, bumabati po ng good morning and happy listening and happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrant ngayon pong araw na ito ng Martes. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega and Metro Manila at tayo rin po ay napapanood sa iba't ibang panig ng mundo sa ating pong mga viewers and subscribers mga ka-YouTube. Samantala, unahin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw sa lahat po na mamasyal sa iba't ibang mga sementeryo ay unahin muna natin yung magiging lagay ng panahon. Ito pong si severe tropical storm Paing. Ito po ay papalayo na po at halos nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay uling namataan sa layong 500 kilometro sa dulo na ho ito ng Luzon, no, sa may Sinait, Ilocos Norte. Or ito po ay tinutumbok ang lugar po ng bansang China. Samantala, ito naman si Tropical Storm Queenie, no? Ito pong si Tropical Storm Queenie or Bagyong Queenie na ito ho ay papalapit sa kalupaan ng bansa. Uli po itong namataan sa layong 400 kilometro sa silangan ng Inatuan, Surigao. No, taglay po nito ang lakas ng hangin na 70 to 80 kilometers per hour po. 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin po nito. At ito po ay kumikilos ng patimog kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito po ay ang tinutumbok po nito itong lugar sa Mindanao. Ngunit ayon po sa Pag-asa, sa forecast track ng Pag-asa, ay posible po itong maging isang low pressure area pagdating po ng Huwebes. So, I mean, hindi naman ho siya, no, posibilidad na maglandfall. Pero antabayanan po natin kasi posible po itong may mga pagbabago. Ito pong forecast ng binigay po natin ngayon ayon po sa Pag-asa ay posibleng may pagbabago po ito mga ka-YouTube. Samantala, makaranas po ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkiblat ang malaking bahagi ng bansa. Ito po ay sa epekto ng trap ng bagyong Queenie at ng bagyong Paing pa rin. So inaasahan natin na magiging maulan ang malaking bahagi po ng bansa. Kabilang na po dito ang Metro Manila na makaranas po ng mga pag-ulan dulot po ng sama ng panahon. Kaya yung mga pupunta po sa mga sementeryo ay ibayuhin po yung iingat at magdala po ng pananggalang sa ulan.
So ano po ang inaasahan natin ngayong araw mga kapatid sa gunita ng undas? Inaasahan po natin na dagsa ang mga tao sa iba't ibang sementeryo sa ating bansa at maigpit ang paalala ng mga otoridad sa mga bawal pong dalhin itong nakalalasing na bagay, ito pong mga nakamamatay na bagay at pag-iingay, pagsusugal, ito po ay pagbabawal sa loob po ng mga sementeryo. Nasa mahigit 17,000 pulis ang ipapatupad sa mga sementeryo sa pagdagsa ng iba't ibang mga tao na galing sa iba't ibang lugar na dadalaw sa mga sementeryo sa buong bansa. At sa iba pa nating mga balita, mga ka-YouTube, no, ay matindi po yung pinsala nitong si Bagyong Paing na kung saan po ang namatay ay mahigit na sa 100. Ito po yung sa pagtaya ng National Risk Reduction Management Council or NDRRNC sa matinding pananalasa ng Bagyong Paing sa buong bansa. At umabot naman sa mahigit 1 bilyon na mga o sa instruktura ang napinsala nitong si Bagyong Paing. Lubog naman sa baha ang maraming lugar sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi naman kailangan na ilagay sa state of calamity ang buong bansa kahit marami ang napinsala sa bagyo. May mga mangilan-ilan lang po, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao ang inilagay sa state of calamity. Magamat ito pong si Bagyong Paing ay matindi yung pamiminsala. So hindi naman po lahat ay inilagay sa state of calamity ang buong bansa. So mga lalawigan, halos ang sa mga matitinding na pinsala kagaya po sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at sa iba pa pong lugar sa bansa na sinalanta ng bagyo ay yun lang po ang alos na ilagay sa state of calamity. Samantala, nag-ikot naman si Pangulong Marcos sa lalawigan ng Cavite para mamigay ng mga tulong sa biktima ng Bagyong Paing. Ayon po sa Pangulo na kailangan magkaroon po ng long-term solution. Ibig sabihin, pangmatagalang solusyon ang problema sa mga nangyayaring kalamidad na ito. So, ayon po kasi sa DNR, ito po yung mga pagkakalbo ng mga kabundukan natin, no? Yung walang habas na pagkakalbo ng kabundukan. Ito po yung nangyayari, no? So, nagkaroon po ng mga dilubyo na katulad nito. So kung hindi talaga natin pangalagaan yung kapaligiran ay 'di ba matinding pinsala ng mangyayari. So halos 'di ba napansin po natin na yung buong bansa talagang matindi ang dinaranas ng paggagupit ng bagyo. So meron pang isang paparating na bagyo. Ito pa yung binabantayan natin kung ano po yung mangyayari sa i-monitor po natin ang gusto ito pong paparating na bagyo. Pero po ayon po sa pag-asa nga na ito si Queenie ay posibleng humina at maging isa na lamang itong low pressure area. Pero bantayan po natin kasi ito po ay nasa karagatang Pasipiko pa si Bagyong Queenie. Okay? Tiniyak naman po ng Department of Agriculture or DA na magiging sapat ang supply ng pagkain sa kabila ng matinding pinsala sa agriculture nitong pananalasa ni Bagyong Queenie. So, meron naman daw pong supply, no? Meron naman daw pong supply sa pagkain, no? Meron naman daw pong supply sa pagkain at tiniyak naman ng DA na sufficient naman ang pagkain ng ating mga mamamayan sa matapos pong manalasa si Bagyong Queenie. No, matindi naman po ang pagtitiyak ng Department of Agriculture
na malaki o marami ang supply ng bigas at hindi po tayo magkukulang sa supply ng bigas. Yan po ang mga balita ngayon pong araw na ito ng Martes, auno sa buwan ng Nobyembre. Ayan, so November 1st, no, marami ang dadalaw sa iba't ibang mga sementeryo, no? Dahil po dito sa All Saints Day. Check mo kami kung nakaano. Dali lang po ha. Me. So, sandali lang po mga kaibigan. Ayan. Marami pong dadalaw na mga kababayan natin sa gunita ng All Saints Day. So, matindi po yung safety magamat, no? Talaga na siguro na ito yung mga pag-ulan ay maranasan natin. Kaya magdala ng check mo nga. Pa-check nga ulit. Kung nagalaw yung camera. Ha? Hindi. Okay. So, ano nga ba yung mga tradisyon na ginagawa natin, no? Ano nga ba yung mga tradisyon na ginagawa natin sa panahon ng undas, no? Ito po yung pagdalaw sa puntod ng ating pong mga mahal sa buhay, no? Tuwing panahon ng undas. But ito pong mga sementeryo, kagaya po sa Manila North Cemetery, na limitado ang oras ng pagdalaw. So, hindi po ako nagkakamali, ay 5 to 5, no, ito hong oras ng pagdalaw. So, dati kasi, nandun kami sa sementeryo, nagmamassage, but ngayon ay limitado lang po dahil po sa pandemic. So, mahigit sa 2 taon na tayo po ay hindi nakapagdalaw sa ating pong mga mahal sa buhay sa panahon ng undas. So, ngayon, ay medyo magamat limitado, pero inaasahan po natin na daragsain ang paggunita ng undas. Daragsain ho ito ng mga tao sa iba't ibang mga sementeryo, magamat limitado yung oras, sapagkat ito po yung ating tradisyon or nakaugalian na. O, di ba? So, yung mga magsindi ng kandila, magdala ng mga pagkain or alay, no? Alay yung tawag doon, para lamang po sa mga kaluluwa. Magamat ito ay piyesta ng mga kaluluwa, ayon sila ayon po sa tradisyon, no? Today is All Saints Day, no? Ibig sabihin po ng All Saints Day ay kapistahan daw di umano, no? Kapistahan ng mga santo, no? Yung All Saints Day. So, yung tinatawag sa Espanyol na Todos, no? Todos los Santos ang tawag nila dito. Bukas naman ay All Souls Day. Ibig sabihin, yung sinasabi nila, araw ng mga kaluluwa, no? Baliktad, no? Tama, di ba? No? Dapat ngayon yung araw ng mga kaluluwa, bukas yung All Saints Day. But ngayon po yung All Saints Day, no? Kapistahan ng mga santo. Bukas yung araw ng mga kaluluwa. Oh, di ba? Baliktad po ito. Ayan. So, ano man po yan, ay igalang ho natin sapagkat yan po yung tinatawag na tradisyon. No? Di ba? So, minsan matuto naman tayong gumalang sa mga tradisyon. Yung iba kasi ay binabatikos yung mga tradisyon. So, ipaunawa natin sa kanila na, di ba? Mayroong panahon ng approach para ipaunawa mo yung mga kanilang nakaugalian kung ito ba'y nararapat o hindi, no? But ano man po 'yon, ay bilang mga Pilipino, ang ugali po ng mga Pilipino ay tradisyonal, no? So, igalang natin kung magdala sila ng pagkain sa mga puntod, igalang po natin yan sapagkat yun po yung kanilang mga nakaugalian, mga ka-YouTube. Okay? Ang programang ito ay atid sa inyo ng P-Joyce Massage. Tanggal ang back pain, headache, muscle pain at iba pang sakit sa kasu-kasuan. Ito po ay open ng 10 a.m. to 8 p.m. Pero ngayon po ay alas 12 dahil alas 12 po magbukas ang mall hanggang 8 po ng gabi. Ayan, P-Joyce Massage na matatagpuan po yan sa 4th floor ng Farmers Plaza, Cubao,
Quezon City. P-Joyce Massage at your service. Samantala ito, kung gusto nyo namang magpa-relax din sa Blessed Touch, ito po ay nasa Along EDSA lang. Katabi po ito ng Ablasa Pawn Shop. Nasa kahilira po ng Mercury Drugstore. Ayan. Blessed Touch at Malibay, Pasay City. Open po ito ng 10 a.m. to 10 p.m. Daily naman po ito, mga kapatid. So pasyalan nyo rin po ang Blessed Touch Massage and Reflexology. Yan, puntaan nyo po Along EDSA at Malibay, Pasay City. Blessed Touch at your service. Ito, gusto nyo magpariban, magpakulay, magpa-eyelash, no, magpaganda, mga kapatid, lalo na po ngayong holiday, no? Puntahan nyo po ang LGSR. Na ito naman po ay matatagpuan sa Metro Point Mall at 4th floor. Meron din po silang branch sa Welcome Plaza at Senior Pure Gold ng Libertad, Pasay City. LGSR sa pamumuno po ni Ma'am Laarni Tolentino. LGSR, puntahan nyo na po at LGSR at your service. Sa mga gustong magpalaba, ang DJC Laundry Shop, na ito naman ay matatagpuan sa Barangay 138, Captain Joe Apartment. Dito po yan sa lungsod ng Pasay. Open po ito ng 8 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Pagkaaraw po ng Linggo, 1 p.m. to 6 p.m. Hanapin nyo si Mami Glo. DGC Laundry Shop at Barangay 138, Captain Joe Apartment, Pasay City. Ayan, mga ka-YouTube. At ito, yung ating pakulo sa ating live JB, bukas po yan. Ano po inyong gagawin? Mag-like lang, mag-comment sa ating JB Live at JB Facebook. Ayan, JB Facebook. Yan. So, mag-follow po kayo doon and mag-like, mag-share, mag-comment para po sa ating home. Nanalo ka na, no? Nakinig ka na, nanood ka na, mananalo ka pa ng 50 peso load. Yan po ay isang handog pasasalamat. So, na-extend po yun, dapat hanggang kahapon lang tayo, pero na-extend po natin because may mga something na wala tayong broadcast ng mga nakaraan. So, tinuloy po natin uli. Yung ating pong pamimigay ng 50 peso load. Okay? Dahil ngayon ay All Saints Day, All Souls Day. So magbigay pa rin po tayo ng word of encouragement, no? Magbigay tayo ng word of encouragement. So meron ka ba, May? Hindi, ikaw na muna. Okay, unang Pedro. Ayun. 1 Peter chapter 1 verse 17. Walang kinikilingan na ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa niya. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. Alam niyo kung ano pinagtipo sa inyo sa walang kapuluhang pamumuhay na inyong dinalan sa inyong mga magulang. Pinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Hallelujah. So, mapansin po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 17, ang Diyos po ay walang sinisino. No? Wala po siyang sinisino. Wala po siyang kinikilala, maging mayaman ka man o mahirap ka, no? Pagdating po sa kaparusahan. So, 'di ba? Kung yung batas mayroong tinitingnan, mayroong tinititigan, no? Sabi nga ng GMA, kung sa GMA pa walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. But the Lord say na ang Panginoon, makita po natin dito sa unang Pedro chapter 1 verse 17, ang Diyos ay walang kinikilala pagdating sa kaparusahan. No? So kahit mayaman ka, kapag dumating ang panahon na ikaw ay parusahan ng Panginoon, kapag dumating ang panahon na ikaw ay kanyang supilin,
No, kagaya po sa mga nangyayari ngayon, no? Bakit po kabi-kabilaan yung mga dilubyo? Kung dumating ang mga bagyo, halos linggo-linggo. 'Di ba? Napansin po ninyo, tuwing linggo, tuwing sasapit ang weekend, may bagyo, no? At bakit po na nangyayari na ang dilubyo na nararanasan natin buong bansa kung hindi pagyanig, 'di ba? Naranasan natin yung magnitude 6.4, tapos may pagyanig pa, no? Magnitude 7, at ito naman yung matinding kalamidad dulot ng mga bagyo. So bakit po ito binabanggit natin? Kasi alam niyo po yung mga tao ay hindi na po kayang disiplinahin yung kanilang mga sarili, no? Yung walang habas na pagkalbo ng mga kabundukan, yung walang habas na pagtapon ng basura sa kalsada, at iba pang mga bagay na ginagawa ng sanlibutan. So, may kaparusahan po. Sabi po dito sa ating binasa na ito ay walang pinipili ang Diyos pagdating sa kaparusahan. Tingnan po natin sa verse 18. Malayo kami. Sige. Sabi po dito sa verse 18, pakibasa po, no? So, yan. Verse 18 hanggang 19 ba yan? So, tingnan po natin. Ano po sinasabi dito? Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto at pilak. Ganito lang. Ayan. So, sa papanong paraan po tayo tinubos ng Panginoong Jesucristo? So, sabi dito, hindi sa mga bagay na mga nasisira. No? Hindi sa mga bagay na mga nasisira, hindi sa mga bagay na mga kumikinang na ginto. Tinubos po tayo ng Panginoon, no? Dahil tayo ay nagmana ng mga kasalanan ng mundo, no? Sa mga henerasyon natin, sa mga ninuno natin. So nagmana, dito natin minana yung kasalanan. But saan po tayo tinubos ng Panginoon? Sa pamagitan ng kanyang dugo na bumuhos para tayo ay maligtas. So dahil tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo, no? Dahil tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo sa dugo at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So dahil po tayo ay tinubos, mga kapatid, no? Ano po ang ating gagawin? Kailangan tanggapin po natin ang salvation. Kailangan tanggapin po natin yung katagumpayan. Kailangan tanggapin po natin yung pagiging successful ng Panginoong Jesucristo nang tayo ay tubusin sa pagkakasala. No? So, tinubos tayo ng Panginoon because of love. According to John 3:16, basahin ko lang po, sabi dito, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pag-ibig ang pagkakatubos ng ating pong Panginoon. At sabi po dito, balikan po natin yung verse. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 17, walang sinisino ang Diyos kapag ka nagparusa. Pero, pag manumbalik ka sa Kanya at manumbalik ka sa Diyos, no? So, tinubos na nga tayo ng Panginoon. Wala na tayong ibang gagawin kung hindi i-accept si God. Wala na tayong ibang gagawin kundi tanggapin siya. Wala tayong ibang gagawin kung hindi sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Tingnan natin yung John 1:12, sabi dito, dahil tayo yung mga anak na ng Diyos at tinubos tayo sa kasalanan, no? Tinubos tayo sa kasalanan at tinanggap natin si Kristo bilang hari ng ating buhay, no? Ano po yung mamanahin natin? Sabi po dito sa John chapter 1 verse 12, magmamana tayo ng kaharian ng Diyos. So yung hindi tatalima, hindi ka bibigyan ng mana, no? Hindi ka bibigyan ng puwang sa kaharian ng Diyos. Di ba? Pansin mo kapag suwail ka sa iyong magulang,
at hindi ka sumusunod, walang pabor na ibibigay sa iyo. Ganon din po si Lord. Kapag ka hindi ho tayo sumunod, no? Wala pong favor na ibibigay sa atin ng Panginoon. At patuloy po nating mararanasan yung mga sakit at karamdaman, mga kaparusahan at iba pang mga pangyayari. Kasi hindi ho tayo tumatalima. Hindi ho natin tinatanggap si Kristo. Or tinanggap naman natin, pero hindi po tayo sumasampalataya sa Kanya. Or sumasampalataya naman tayo, but ibang pamamaraan ang alam natin. No? Tradisyonal na pananampalataya. Hindi po yon. Sabi ni Lord, sabi po ng Biblia, ay kilalanin natin siya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tanggapin natin siya, i-accept natin si Lord, magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. So binasa po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 17. Tandaan po natin, ang Panginoon, kapag siya po ay nagparusa, wala po siyang sinisin. Wala po siyang kinikilala. Sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga. Lord, I pray na Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na tapat, na patuloy, na nagmamahal at umiibig sa amin. Panginoon, sa mo man po kami nasumpungan na nagkasala, maging sa kaisipan at maging sa aming kapwa. Lord, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, nananampalataya at nananalig na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon. Lord, inibig mo kami, minahal mo kami. Panginoon, tunay, O Diyos, na ang puso ng bawat tao ay patuloy mong hipuin, Panginoon. Na malaman nila, Panginoon, ang katotohanan. Malaman nila, Panginoon, ang pandaraya ni Satanas. Malaman nila, Panginoon, na hindi sila manatili, O Diyos, sa sanlibutan ito na punong-puno ng mga pandaraya. Lord, na ipadama mo sa sanlibutan ito ang iyong pag-ibig, Panginoon. Father, we thank you. Lord, I pray sa aming country na nakaranas ng matinding dilubyo, Panginoon, dulot ng mga bagyong dumaan, dulot ng mga kalamidad na dumaan, dulot ng pandemic, Panginoon, na patuloy na makabangon ang aming pong bansa. Patuloy na makabangon ang aming bansa sa pagkakalugmok. Lord, hindi mo po pababayaan ang bansang Pilipinas. Mahal mo po ang iyong mga anak sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, hindi lang po sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, Panginoon, na patuloy na nakakaranas ng mga kalamidad, mga digmaan, mga pandemic at iba pang mga nangyayari, Panginoon, sa mundo namin kinalalagyan. Lord, I pray na patuloy kang kumilos sa aming pong kinalalagyan sa libutan ito, Panginoon. Lord, I pray sa aming pong minamahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na magkaroon po ng tunay na kagalakan sa kanyang paglilingkod. Magkaroon po ng tunay na deserving sa kanyang paglilingkod. Maging ang kanyang mga kasama sa cabinet official, Father God, Lord, hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon. Lord, I pray sa mga business, ano man po ang kanilang pinagkakakitaan, ano man po ang kanilang mga trabaho. Lord, I pray na ito ho ay pausbungin mo ng gusto ang kanilang negosyo, Panginoon. Lord, I pray na maging tapat sila, maging faithful sila sa pagbibigay sa iyong gawain, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa mga walang trabaho, na pagkaluban mo po ng hanap buhay ang bawat mga taong walang trabaho, Panginoon. Lord, in Jesus' name, I pray sa mga anumang klaseng karamdaman mayroon ngayon, sa mga matitinding sakit ngayon, cancer, diabetes at iba pang klaseng sakit, Panginoon. Lord, I pray na pagalingin mo po ang taong lahat na mga may sakit. In Jesus' name, lapatan mo po ng iyong mapagpalang kamay at bigyan mo po ng pag-asa ang mga may matitinding karamdaman, Panginoon, ng mga nasa ospital. Lord, I pray na hipuin mo ang kanilang karamdaman at sila makakilala sa iyo, makilala kanila bilang hari ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Ama. Lord, I pray sa araw na ito, Panginoon, na ang mga Pilipino ay naggugunita ng iba't ibang mga tradisyon, Panginoon. Lord, I pray na ang kanilang puso ay sumentro lamang sa iyong presensya, Panginoon. Marami po salamat, Ama. Ikaw po ang aming tinataas at ikaw ang patuloy na mahayag sa aming po mga buhay. Pangalan ni Jesus, namin pong tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.
Okay, praise God at dito na po nagtatapos ang ating episode. So sa iyo tomorrow at patuloy po tayong kakalap ng mga balita kaugnay po sa Undas 2022 at yung ating pong patuloy pa ring pagbabantay sa pinsala ng Bagyong Paeng at ito pong bagyo na paparating. Dahil pray na ito po ay tuluyang malusaw, manghina at hindi na po ito makapaminsala. So ingat po tayo kapatid. Patuloy po tayong mag-ingat. I love you people. I love you Philippines. Good morning Philippines. Thank you. Ingat po tayo kapatid. Tap back on. Accessibility button. Back button. Tap again to stop recording.